Okay, hello everyone. Meron lang akong short story, no. Nung isang araw, nagbabrowse ako ng mga lectures ko and I'm so surprised nung nagsesearch na ako ng concepts in psychology, hindi ko pa pala na lecture yung cognitive dissonance. And I'm so surprised kasi isa yan sa pinaka-basic na concepts, also very interesting na concepts in psychology. So I'm so surprised na wala pa akong lecture that focuses on cognitive dissonance lang. Although meron na akong naging lecture niyan na nirelate ko sa ibang topic like cognitive dissonance sa road rage. Meron din ako cognitive dissonance when it comes to moral development. Pero yung focus lang talaga sa cognitive dissonance, wala pa. So yan yung naging motivation ko kung bakit ginawa ko tong lecture na to on cognitive dissonance. Kaya meron akong qualifying year dito na 2024 para alam ko na gumawa na ako ng focused lecture on this concept alone this 2024. Okay? So basa lang tayo ng biblical passages na may kinalaman sa cognitive dissonance. Maganda itong nasa Matthew 16. And Peter took him aside. Siyempre yung him dito si Jesus. And began to rebuke him. Big time tong si Peter, nire-rebuke si Jesus. Anong sabi ni Peter? Far be it from you, Lord, this shall never happen to you. That's Matthew 16:22. Yan yung sinabi ni Peter kay Jesus. Hindi mangyayari yan sa'yo. Ang konteksto nito, kinuwento na ni Jesus, ni-reveal na niya na malapit na siyang makrucify. One of the disciples will betray him, huhulihin na siya ng mga kalaban niya. So sabi ni Peter, hindi mangyayari sa iyo yan, Jesus. Okay? Next. Sa Matthew 26 naman, and again, he denied it with an oath. Yung he dito, si Peter. The same Peter na nagsasalita dito na nagsabi, that will never happen to you. So sabi ni Peter dito, nung ina-accuse na siya, nakasama siya sa disciples ni Jesus, kasi nahuli na si Jesus dito. And again, he denied it with an oath. I do not know the man. Got that? So those two passages, may kinalaman yan later on sa pag-uusapan natin on cognitive dissonance. Ang sabi ni Myers, 1999, which is one of the most respected textbooks sa social psychology, ito raw ibig sabihin ng cognitive dissonance. And by the way, i-connect ko lang, itong cognitive dissonance, laging pinag-uusapan yan sa social psychology, lagi din to nadidiscuss sa cognitive psychology. So, malaki ang overlap ng cognitive dissonance between those two fields in psychology. Kaya itong lecture na to, pwede ko itong ilagay under cog-psych, pwede rin to under ng social psychology. So, ang ibig sabihin ng cognitive dissonance, I want you to read the yellow words, tension. Everybody say tension. Yan. That arises when one is simultaneously aware of, everybody read, two inconsistent cognitions. So, una kong gusto kong i-highlight dito, cognitive dissonance is a very unpleasant feeling. Hindi ito masarap. Hindi mo to ipagpe-pray kay Lord. Lord, sana today, bigyan mo ako ng maraming cognitive dissonance. Kasi nga, negative to. Hindi masarap sa pakiramdam. And usually, saan lumalabas yung tension? Sabi sa definition, merong dalawang inconsistent cognitions. Later, I'll further discuss anong ibig sabihin ng inconsistent cognitions. Ganon din yung definition ng cognitive dissonance sa APA website online dictionary. So kung gusto nyo i-confirm kung ano ang ibig sabihin ng isang term in psychology from the textbook, pwede kang tumalon sa APA online dictionary. Ang sabi, ano raw ang cognitive dissonance? Unpleasant psychological state resulting from, altogether read the yellow word again, inconsistency between two or more elements in a cognitive system. So based on those two definitions, mula kay Myers, pati na rin sa APA website, mukha namang agree sila sa isa't isa kung anong ibig sabihin ng cognitive dissonance. So mamaya i-zoom in natin yan. A very big name na nagpauso ng term na cognitive dissonance was a social psychologist by the name of, everybody read, Leon Festinger. Asawa ni Mrs. Festinger. Siyempre, alam niyo naman na joke lang yun, Pero, ang alam ko si Leon Festinger may asawa. Okay? I-research na lang. Basta siya ang nagpasikat in the field of psychology ng term na cognitive dissonance. Marami siyang mga ginawang researches na nagpapakita how cognitive dissonance is
experience psychologically. Kayo na lang bahala magbasa dyan. Now, balik tayo doon sa definition ng cognitive dissonance, this time from the APA. Iwan muna natin si Myers, mas gusto kong gamitin tong APA definition, and I want to highlight again the word inconsistency. So meron kang hindi magandang nararamdaman. Sabi ko nga unpleasant emotion to. Sabi ng APA ganun din, unpleasant psychological state. Hindi mo to pagpe-pray kay Lord na sana marami kang dissonance kasi nga hindi masarap to sa pakiramdam. It's a form of anxiety. Naiinis ka, hindi ka makatulog, nako-confuse ka, ayaw natin yan. Pero saan nanggagaling yung unpleasant state na yan? Meron ngang inconsistency sa cognitive systems natin. Now, if you read the work of Leon Festinger, ano yung dalawang inconsistency na yan? At doon nanggagaling yung dissonance, dalawang klase daw yan. Meron kang cognitive inconsistency, meron kang pinaniniwalaan, pero meron kang narinig na paniniwala na kontrang-kontra sa pinaniniwalaan mo. Kapag na-experience mo yon, na-expose ka doon, you will feel dissonance. Another example of inconsistency is hindi tugma yung attitude mo o yung paniniwala mo sa ginagawa mo. So, iba yung sinasabi mo, iba yung paniniwala mo sa ginagawa mo, most likely, makaka-experience ka ng dissonance. So, mamaya, bibigyan ko kayo ng maraming examples dyan. Unahin na natin yung una. Example of dissonance na nafe-feel ng tao kapag meron tayong pinaniniwalaan tapos na-expose tayo sa isang paniniwala na counter, taliwas, baliktad sa pinaniniwalaan natin. A good example of this would be may kinalaman sa faith, paniniwala sa Diyos. Paniwalang-paniwala ka na merong Diyos. Love na love mo si Lord. Pray ka ng pray kay Lord. Lagi mo pinag-aaralan yung word niya. Meron kang quiet time sa Kanya. Talagang close na close kayo ni Lord. Every Sunday, pumupunta ka sa church, kasama mo yung mga Bible study group mates mo. Lahat kayo talagang tuwang-tuwa kay Lord. Love na love si Lord. Naniniwala ka na totoong may Diyos. And then suddenly, meron kang nakausap sa isang party na hindi siya fan ng purpose-driven life. Ang binabasa niyang libro, yung sinulat ni Richard Dawkins, para sa mga hindi alam, si Richard Dawkins, one of the most popular atheists in the world. By profession, if I'm not mistaken, biologist siya. Isa yan sa mga pinakakalat niyang message sa mundo, walang Diyos, hindi totoong may Diyos. Kaya nagsulat siya ng libro, The God Delusion. Nakausap mo itong taong to na ang idol niya si Richard Dawkins, ano sa tingin mo mafe-feel mo? Sabi mo, may Diyos, kinontra ka, hindi, yung paniniwala mo, hindi totoo yan. Naniniwala ka sa fairy tale. Yung Bible na binabasa mo araw-araw, gawa-gawa lang ng tao yan. O, diba? Imagine niyo, you believe in God and somebody attacks your belief about God. Kinu-question yung paniniwala mo sa Diyos, what would you feel? Maiinis ka, tataas blood pressure mo, maiirata ka, baka yung boses mo medyo lumakas, baka gusto mong hamunin ng debate, yung nararamdaman mo na yon, anong tawag doon? Sabi ni Festinger, yun yung dissonance. Okay na okay kanina, chill na chill ka kanina, inom ka lang ng inom ng drinks kanina, bakit biglang tumaas ang blood pressure mo, na-expose ka kasi sa isang idea na kontra sa idea na pinaniniwalaan mo. Nagkaroon ka ng dissonance. Another example of dissonance, ito. Naniniwala ka na yung daddy mo talagang faithful kay mami mo. Idol na idol mo si daddy mo. Talagang model husband. Mabuting ama, mabuting asawa si daddy. Yun yung held attitude. But for some reason, meron kang na-discover. Nakita mo na panay ang text ni daddy mo, nakita mo na meron siyang laging tinetext sa cellphone niya, and the worst is, isang araw, Friday night, nang lumabas ka sa isang bar, nakita mo yung daddy mo na may kasamang ibang babae na hindi mami mo. Na-expose ka sa isang idea na kontra sa paniniwala mo. Again, anong paniniwala mo? Si daddy faithful. Pero ngayon, nakakita ka ng counter idea na si daddy manloloko. What would you feel? You will feel disappointed. You will feel angry. All the negative emotions in that situation, saan nanggagaling? Yun yung tinatawag ni Festinger na dissonance. Nagigets nyo? Yun yung unang form of dissonance. Kapag yung held attitude mo, hindi tugma sa counter attitude na na-expose ka. Now, how about the other one? Diba? Balik tayo.
May isa pang klase pa ng dissonance kapag yung attitude mo hindi tugma sa behavior mo. Magkakaroon ka ng dissonance. Let me give you some biblical examples kung paano nangyayari yan. Hindi tugma ang attitude sa behavior, yan yung nangyari kay Peter. Kaya itong si Peter, na-experience niya ang social psychology, na-experience niya ang cognitive psychology in the Bible. Ito yung reason kung bakit ko binasa yung opening verse natin na Matthew 16:22. Anong attitude ni Peter? Walang gagalaw kay master ko. Ang gumalaw kay master ko, giba sa akin, sabi niya. Parang ganun yung ini-imply niya dito. Yun yung attitude niya. Pero later on, nung nasa Garden of Gethsemane na sila, nagkakahulihan na, tapos nahuli na si Jesus, and then may mga tao na pinupush si Peter, nakasama niya si Jesus, at natakot siya for himself. Baka kasi pati siya ipako sa krus. Anong sinabi niya? And again, he denied it with an oath, I do not know the man. Again, for those of you who miss it, this is the same guy who said these words. Lord, walang gagalaw sa'yo, akong bahala sa'yo, ang bumangga sa'yo, giba sa akin. Pero nung nagkakaipitan na, hindi ba kasama ka ni Kristo? Dapat kasama ka diyang nililitis? Dapat ipako ka rin sa krus? Anong sabi niya? And again, he denied it with an oath, I do not know the man. I want to highlight the words and again. Everybody say and again. Sa Tagalog, at muli. Ibig sabihin yan, paulit-ulit niyang ginawa, paulit-ulit niyang dinenay. Specifically, for those of you who read the Bible, ilang beses? Ilang beses? 3 times. And when Peter realized the inconsistency between his attitude and his behavior, doon na niya na-feel yung dissonance. And where can we see that na na-feel niya yung dissonance? And Peter remembered the saying of the Lord, how he had said to him, before the rooster crows today, you will deny me 3 times. All together read, and he went out and wept bitterly. Yung words na wept bitterly, yan na yung expression ng cognitive dissonance ni Peter. Sabi ko nga sa inyo, unpleasant ang dissonance. It's so unpleasant na kaya kang paiyakin yan. Nahihiya ka sa sarili mo, nahihiya ka sa inconsistency ng sarili mo. May sinabi ka, pero hindi mo ginawa yung sinabi mo. Hindi mo pinanindigan. That's what Peter experienced in this passage. Another example, other than Peter, si St. Paul din na-experience yan yung dissonance. Makikita yan when he wrote a letter to the Romans. Sabi niya doon, for what I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Sino dito nakaka-relate dyan? May gusto kang gawin. For what I want to do, I do not do. Pero hindi mo magawa. Pero yung ayaw mong gawin, yun yung ginagawa mo. Ikwento mo dyan sa comment section. Pero kung tao ka, as in legitimate na tao ka, hindi ka galing ng Saturn, hindi ka galing ng Sun. For sure, na-experience mo yan. Just like St. Paul. Right? May kontra sa kanya. Kontra yung gusto niyang gawin sa ginagawa niya. He further illustrates. Ituloy mo sa second part. For I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. Again, sino ang nakaka-relate kay Paul dito? Pause and reflect. May ginagawa kang mali ngayon, pero ginagawa mo pa rin. Ikwento mo dyan sa comment section kung okay lang. Or may alam kang tamang gawin, pero hindi mo ginagawa. Yan. Dito may example ako dito. Halimbawa, yung pagda-diet. Alam mo namang tama na wag mong ubusin yung sisig. Alam mo namang tama na wag mong araw-arawin yung Starbucks. Alam mo namang tama na dapat araw-araw ka nag-exercise. Pero at the end of the day, anong ginagawa mo? Ginawa mong tubig yung Starbucks. Okay, maghapon kang nakahiga at wala kang exercise. Sino dito relate? Taas ang kamay? I'm sure lahat ngayon nakataas ang kamay. Nagigets nyo? Kapag nag-sink in sa'yo na ganyan ka, anong sinasabi ni Festinger? Magkakaroon ka ng dissonance. Okay? So, balik tayo kay Leon Festinger. Actually, yung cognitive dissonance, hindi lang siya concept in psychology, naging theory din yan. And as we know, in a theory, kapag naging theory ang isang bagay sa psychology, maraming explanations yan. Maraming mga answers to a certain question na sinasagot ang isang theory. And in cognitive dissonance theory, isa sa mga question na sinasagot ni Leon Festinger is, anong ginagawa natin sa dissonance that we feel?
Kasi nga, unpleasant yung dissonance eh. So, human nature, if something is unpleasant, what do? We make ways, we find ways, parang BDO lang we find ways kung paano pababain, paano takasan yung negative feeling na yon. So, cognitive dissonance theory is a theory that explains what people do to reduce the dissonance. So, yan yung i-discuss ko sa next few slides here. Ano yung mga strategies na ginagamit ng mga tao according to the theory para pababain yung dissonance that we feel. Sabi ni Festinger, meron daw yan 3 ways how to minimize dissonance. Number 1, we choose one attitude over the other. Mamaya explain ko. Number 2, adjust attitudes to justify behaviors. And number 3, adjust behaviors to fit attitudes. Regardless kung ano man piliin mo, number 1, 2, or 3 man, ano ang goal mo, lahat yan pampababa ng dissonance. Kasi nga, hindi maganda sa pakiramdam, hindi maganda sa mental health, ang mataas ang dissonance mo. Got that? So, punta tayo sa number 1. Paano pababain ang dissonance? Choose one attitude over the other. I want you to reflect. Ready? Nangyari na ba sa'yo to? Yung may paniniwala kang sure ka na tama. Talagang ibibigay mo yung buhay mo for that belief. Pero, may isang tao na sinasabi mali ka. Isipin mo, anong reaction mo or paano mo i-handle yung situation na yon? China-challenge ka ng coffee mo, china-challenge ka ng kaklase mo, china-challenge ka ng kapitbahay mo sa isang paniniwala mo na alam mong tamang-tama. Paano mo i-handle yan? Okay? So, ganito yan. No? Let me give you some examples that points to this reflection. Halimbawa, balik tayo sa issue of faith. Naniniwala ka big time, talagang bibigay mo ang buhay mo na merong Diyos. There is a God who created everything. Naniniwala ka sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. Naniniwala ka na ang tao nagsimula yan because God created man in His own image. Okay? So talagang yun yung paniniwala mo. May kapitbahay ka na talagang mahilig magbasa ng journal article. Although hindi ko sinasabing pag nagbabasa ka ng journal article, atheist ka. No? It's just that mahilig siya magbasa ng journal article at paniwalang-paniwala siya na walang Diyos. Everything can be explained by science. Got that? So, nag-usap kayo one time kasi pareho kayo nakatambay doon sa karinderya, napag-usapan nyo ngayon yan. There is a God, na-share mo sa Kanya, ni-reject ka niya. Hindi totoo yung Diyos mo. Kasi ito yung mga ebidensya na walang Diyos. Dan. Bigay siya ng mga evidences against the existence of God. What would you feel? Sabi ni Festinger, you will feel dissonance. Tataas blood pressure mo, maiinis ka, medyo gusto mong pingutin ito, gusto mong hamunin ng debate. What do you call that? Dissonance. But we don't stop there. Anong sinasabi ng cognitive dissonance theory? Balik tayo, pabababain mo yan. We want to escape the unpleasant emotion that we feel. So anong gagawin natin? Anong gagawin ng tao in that example? Ang gagawin niya, again, sa number 1, choose one attitude over the other, lalo niyang palalakasin yung belief niya that there is God. So, umuwi na tong taong to, iniwan na niya yung atheist na nakasabay niya sa karinderya, anong gagawin niya? Kukunin niya ulit yung mga libro na nabasa niya that proves there is God. Yan. So, kukuha siya ng Bible, kukuha siya ng mga libro ni Jim Tour, kukuha siya ng mga apologetics book, babasahin niya ulit yung mga statements doon that prove, that reinforces, na magpapalakas sa idea niya that there is God. Tapos, kakausapin niya yung pastor niya, pupunta siya sa mga Bible study group mates niya, ikukwento niya yung nangyari. Siyempre, pag ginawa niya yun, ma-reinforce yung idea niya that there is God. So, sabihin ng mga ka-Bible study niya, huwag mong pansinin yun. Alam natin lahat na ang tama, meron talagang Diyos. Ikaw ang tama, brother. Ikaw ang tama, sister. And the more these people reinforce this person's idea, lalo siyang natutuwa. Kaya nga tumawa dito kanina nakasibango to kasi may dissonance. Got that? Wala, puro reinforcement. Si pastor sabi, tama ka na ang tamang idea may Diyos. Pati yung mga ka-Bible study niya, na-reinforce yung idea, ikaw ang tama, mali yung kapitbahay mo, natuwa, nabawasan yung dissonance. So what happened in the end? The more this person is convinced that there is God, nawala yung dissonance niya.
Does that make sense? Yun yung number 1. Another example, under number 1. Ito, medyo political lang example. Halimbawa, ayaw mo yung mga Marcoses. Naniniwala ka na mga Marcoses, hindi sila magaling na politicians. Pero, sa current environment mo, napansin mo na ang mga Pilipino binoto si BBM. Number 1. Ang laki ng lamang niya over number 2. So, in that situation, magkakaroon ka ng dissonance. Hindi tugma yung paniniwala mo sa reality. Got that? Naniniwala ka na ang mga Marcoses hindi magaling, pero sa environment mo, it seems like halos lahat ng tao gusto si BBM as president. May dissonance ka. So you don't feel good. Na-anxious ka, nako-confuse ka, litong-lito ka. Bakit? Anong sabi ng cognitive dissonance theory? May gagawin ka para pababain yan. Anong gagawin mo? Eto yung babaguhin mo. You choose one attitude over the other. So between this one and this one, anong pipiliin mo? Ito yung babaguhin mong attitude mo. So para ito tumugma dito, ang sasabihin mo, baka naman si BBM talaga may ibubuga. Baka naman yung mga taong bumoto sa kanya may nakikita sa kanya maganda na hindi ko makita. Bigyan ko nga to ng chance, let me see for myself. So when that happens, in-adjust mo yung attitude mo, tugma na siya sa behavior mo, tugma na siya sa idea na to, bababa ang dissonance. Baka nga magaling siya. Bigyan natin siya ng chance. Yun yung number 1. Got that? Kung paano pababain ang dissonance. Number 2, punta tayo sa number 2, ang sabi ni Festinger sa theory niya, another way to decrease dissonance, adjust your attitudes to justify behaviors. Sa Tagalog, altogether read, zoom in natin, bibigyang dahilan mo ang gawain, or in English, the behavior, na hindi mo dapat ginagawa. Remember, in this case, hindi tugma yung attitude and behavior mo. So, anong gagawin mo? Bibigyang dahilan mo ang gawain mo na hindi mo naman dapat ginagawa. O, para mas mag-gets nyo, pag-usapan natin to, you start with reflection. Na-experience nyo na ba to? May mga behaviors ka na ginagawa mo ngayon na alam mong mali. Pero binibigyan mo ng dahilan or in some colloquial terms, justify mo pa yung mali mong ginagawa. Sino dito ganyan? Taas ang kamay? I-share nyo sa comment section kung okay lang. Nangyari na ba sa inyo to? May mali kang ginagawa, pero justify mo pa yung mali mong ginagawa para may dahilan ka para ituloy-tuloy yung mali mong ginagawa. Or baka hindi ikaw, baka may kakilala ka ganyan. Ilagay mo dyan sa comment section. Okay? Of course, joke lang. Huwag niyong gawin yan. No? So anyway, in this case, paano mo pabababain yung dissonance? Sabi ni Festinger, ganito daw yan. So, hindi tugma yung attitude at yung behavior. Naniniwala ka na mahal mo, misis mo. Talagang mahal na mahal mo siya. Pero, hindi siya tugma sa behavior mo. Kasi, girlfriend mo yung secretary mo sa opisina. Yan. So, you will feel dissonance there. Hindi tugma. Sinasabi ko, mahal ko asawa ko, panay ang post ko tungkol sa kanya. Yung Instagram ko, puro picture niya. Pero, meron akong jowa na hindi ko asawa. May dissonance dyan. So, in this case, anong gagawin ng taong to para bumaba yung dissonance niya? Hindi niya babaguhin yung behavior niya. Ang babaguhin niya yung attitude niya para panindigan niya yung behavior niya. Imo-modify niya yung attitude niya para maging tugma sa behavior niya, therefore, mababawasan yung dissonance. So, ano mangyayari dito? Papalitan niya yung I love my wife. Ang gagawin niya, hahanap siya ng dahilan para panindigan niya, para ma-justify yung behavior niya kung bakit girlfriend niya yung secretary niya. So, sasabihin niya, kasi naman yung asawa ko hindi mabuting asawa, which by the way, I condone. Hindi tama yung ganyang reasoning. Hindi lisensya naman loko ka, simply because yung asawa mo hindi mabuting asawa, you have to talk about it. Got that? This is only for the sake of example, I don't promote this. Got it? Para lang mag-gets nyo yung cognitive dissonance. So again, ang gagawin mo dito, ang gagawin ng tao dito, i-adjust niya yung attitude niya para ituloy-tuloy niya yung behavior niya. So, hahanapan niya ng butas yung asawa niya. Kaya ako naman naging girlfriend yung secretary ko kasi yung asawa ko hindi mabuting asawa. Tapos, gagawa yan ng listahan ng mga shortcomings ng asawa niya. Hindi kasi masarap magluto yung asawa ko Monday to Sunday, puro adobo. Masungit kasi yung asawa ko Yung asawa ko kasi puro gastos. Hindi kasi malambing yung asawa ko. Hindi ako bine-baby. Kaya ako nagpa-fall out of love sa kanya. So kapag yan na ngayon yung binago niya, yung attitude niya, now, mas in line ngayon yan sa behavior niya. It makes sense now kung bakit siya nag-cheat
Dito, kasi ganito yung attitude niya sa asawa niya. Which is, again, ulitin ko, this is not right. Huwag nyong tularan. This is only for the sake of example. Nagigets nyo? Another example. Ito, from asawa, mag-move tayo sa jowa. Ang attitude mo, dapat faithful ako sa jowa ko. Kasi ganoon naman talaga dapat sa human relationships. Dapat meron kang sense of commitment. Kaya lang, yung sarili mo, nakita mo na meron kang kasamang iba. So magkakaroon ka na naman ng dissonance dyan. Nahihiya ka sa sarili mo. Hindi mo pinaninindigan yung paniniwala mo. So anong gagawin mo? Para panindigan mo yung behavior mo na hindi tugma sa attitude mo, para bumaba yung dissonance mo, gagawa ka ng something like this. Siguro naman okay lang na magkasama kami kahit may jowa ako kasi friends lang naman kami. Wala naman kaming ginagawang masama. Meron din naman siyang friends na kasama niya. Hindi naman issue sa akin, so I don't think magiging issue din sa kanya to. Nag-usap kami sa Baguio, friends lang kami. Wala namang masama doon. Kinausap ko lang yung babaeng yun as a friend sa Baguio. Nagigets nyo? Yung ganyang strategy, bakit ginagawa yan? Again, para bumaba yung dissonance. Got that? Last one, number 3. Adjust behaviors to fit attitudes. Paano nangyayari to? I want you to reflect. Alam kong mali, kaya pinilit ko talagang baguhin ang sarili ko. Sino dito ganyan? There was a moment in your life, meron kang ginagawang mali, alam mo ng mali, talagang ginawan mo ng paraan para matigil mo yung mali mong ginagawa. Taas ang kamay. Sino? Ilagay niyo sa chat box o ilagay niyo sa comment section, kwento nyo kung okay lang. Ano yung talagang pagbabagong ginawa mo na pinilit mo yung sarili mo na baguhin and you were successful? So how does this work? Again, under na to ng number 3, ganito yan. Ito yung attitude mo. Masamang manigarilyo. Talagang paniwalang-paniwala ka dyan. Kasi lolo-lola mo, nanay at tatay mo namatay lang cancer kasi lahat sila chain smoker. But for some reason, dahil sa barkada, talagang sigarilyo ka pa ng sigarilyo. Sinamahan mo pa ng drugs. Yun. So, hindi tugma yung attitude at yung behavior mo. So, anong mangyayari? Magkakaroon ka ng dissonance. Hindi tugma yung attitude at yung behavior. So, anong sabi ng theory? Gagawa ka ng paraan para bumaba yan. Anong gagawin mo this time? Ang babaguhin mo yung behavior. Ito yung mas gusto ko. Hindi mo pinaninindigan yung mali mong ginagawa. Rather, what do? Babaguhin mo yung attitude mo o babaguhin mo yung behavior mo para mas tumugma sa attitude. So, in this case, anong mangyayari? Yan ang mangyayari. Nagbago ka. Tinigil mo yung paninigarilyo, tinigil mo yung pagdadrugs, nagbagong buhay ka, nag-aral ka ng mabuti, naging pastor ka, ngayon meron kang ministry sa mga rehab centers, tinutulungan mo makarecover yung mga taong nalulong sa bisyo. Anong binago mo this time? Yung behavior mo. Para mapanindigan mo yung paniniwala mo. Nagigets nyo? Yun yung number 3. One last example, balik tayo kanina. Doon sa I love my wife pero may jowa siyang secretary. Nafe-feel niya dissonance. Anong mangyayari? Gagawa tayo ng paraan para pababain yung dissonance. So what do? Ang gagawin mo ngayon dyan is, instead na panindigan mo yung behavior mo, anong gagawin mo? Yung behavior mo, yung babaguhin mo. Yan yung maganda. Ito yung dapat na ginagawa. Sabi mo, mahal mo yung asawa mo, pero may jowa kang iba, ang gawin mo, iwan mo yung jowa mo, mag-repent ka, humingi ka ng tawad kay Lord, naging unfaithful ka sa marriage mo, aminin mo sa asawa mo, mag-sorry ka at bumawi ka sa kanya. This time, ang binago mo yung behavior mo, tumugma sa attitude mo, bababa ang dissonance. Yun. Ganon ang 3 paraan kung paano pababain ang dissonance according to Leon Festinger's cognitive dissonance theory. Again, ulitin ko, choose one attitude over the other, adjust attitudes to justify behaviors, adjust behaviors to fit attitudes regardless kahit anong piliin mo dyan. Anong ginagawa ng numbers 1, 2, and 3? Papababain niya yung dissonance na nararamdaman mo. Now, I don't want to close this lecture na hanggang dyan lang tayo, napaka-academic natin. Siyempre, gusto natin tumataas ang spiritual intelligence nyo as you listen to these kinds of lectures, no? So, let me just throw away here one question, very important. Why does the psyche hate dissonance? Naisip nyo ba yon? Sabi kasi ni Festinger, kapag nakaka-feel tayo ng dissonance, gagawa kagad tayo ng paraan para pababain yan. Now, the question is, bakit gusto ng psyche na pababain ang dissonance?
Ano yung pwede nating matutunan about the psyche, the fact na ayaw niya ng dissonance? Let me share with you lessons and applications na may kinalaman sa cognitive dissonance theory. Lesson number 1, sana natutunan nyo na ang psyche talaga, we have a natural need for social consistency. In fact, related to sa isa pang theory in social psych, ang pangalan self-presentation theory, wherein it says na ang tao meron talaga tayong natural desire to look good to the eyes of other people. And I hope lahat kayo agree na totoo yon. Lahat tayo dito gusto natin maganda ang tingin sa atin ng mga tao sa paligid natin. Kaya bago tayo magpa-picture, anong gagawin nyo? Kukuha ba kayo ng putik tapos ilalagay nyo sa mukha nyo para madungis kayo sa picture? Of course not. Kapag in-announce ko na magpapa-picture kayo, anong gagawin nyo? Mag-aayos muna kayo. Okay ba yung bangs mo? Oily ba yung face mo? Meron ka bang tinga sa ngipin? Diba? Because we want to socially look good to other people, and that is something natural for us. Yan yung sinasabi ng self-presentation theory. Nagigets nyo? You do. Now, the thing is, in the world of social psychology, one way to look good to other people is when we do what we believe in. Isa yan sa pampapogi, isa yan sa pampaganda sa pananaw ng ibang tao. Nagiging pogi tayo sa mata ng ibang tao kapag nakikita nila tayo na meron tayong, all together with, word of honor. Sa simpleng Tagalog, meron tayong paninindigan. Consistent tayo sa paniniwala natin, yun yung ginagawa natin. Got that? Kaya nga, ang application nito in connection to lesson number 1, the need for social consistency is, application number 1, paano manalo sa politics? Anong gagawin mo? Dapat makita ka ng tao, makita ka ng mga botante na consistent ka, na meron kang paninindigan. Na yung paniniwala mo, pinaninindigan mo, kaya natatranslate mo yon sa ginagawa mo. And vice versa. That's one of the things that voters hate against politicians. Kapag nakita ng public na ang isang politiko na tumatakbo, inconsistent. Iba yung sinasabi niya, sa ginagawa niya, sure ball, halos. Hindi ka iboboto ng mga tao unless of course mandaya ka. You know? So bottom line here is, ayaw natin ng social dissonance. Ayaw natin makita ng mga tao na inconsistent tayo sa paniniwala natin in comparison to the things that we do. Kaya i-apply mo to sa Philippine politics. That's one of the reasons I think why si ex-President Digong Duterte noong 2016, tama ba? Nanalo eh. Bakit ang laki ng lamang niya over number 2? Anong meron sa kanya na during that time, halos lahat ng mga Pilipino gustong-gusto siyang maging presidente. I-connect mo to sa cognitive dissonance. Kasi, si ex-President Digong during this time was consistent. Yan yung perception sa kanya ng mga tao, ng mga Pilipino, consistent tong taong to. Ito yung mga paniniwala niya about public order in Davao, yun din yung ginagawa niyang mga policy sa Davao. Diba, paulit-ulit niyang sinasabi na talagang stricto siya, ayaw ng crime, ayaw ng drugs. And then yung practice niya sa Davao, ganun na ganun din. Tugma sa beliefs niya, tugma sa political philosophy niya. Now, hindi ko sinasabing tama yung political philosophy niya. That's beyond this lecture. Hindi ako nandito para i-evaluate kung tama ba yung political philosophy niya. But pinapakita ko lang yung consistency niya. Ito yung paniniwala niya as mayor, ito yung ginagawa niya as mayor in Davao, very consistent, ending, people look at him in a positive light. Consistent itong taong to. Kung consistent siya sa Davao, and during his term, maayos ang Davao, baka ma-apply nito sa buong Pilipinas. Kaya iboto kaya natin si ex-President Digong. I think that's one of the explanations, psychological explanations, bakit nangyari to, kung i-connect nyo sa cognitive dissonance theory. Pero yun na nga, no, i-apply din natin yung reverse nito, fast forward, nung naging presidente na siya, towards the end of his, towards the middle of his term, no, may mga times na bumababa yung net satisfaction rating niya. Bakit? Again, many reasons. Pero kung i-connect mo yung reason na may connect sa lesson natin ngayon, bakit bumababa yung net satisfaction rating ni President Digong? May mga times kasi, he appeared inconsistent. Hindi tugma yung sinasabi niya sa mga press conference niya sa policies ng government niya. And in those times, nakikita ng mga tao yan, nagkakaroon sila ng social dissonance,
bumababa yung net satisfaction rating ni ex-President Digong. Like in this example, paulit-ulit niyang sinabi na ang Spratly Islands sa atin. Hindi dapat yan kinukuha ng mga Chinese. Pero sa government niya, maraming mga taong nakapansin, maluwag siya sa mga Chinese. In fact, it was during his term na talagang unti-unti yung mga teritoryo natin na invade ng mga Chinese. Tapos sasabihin pa niya to sa mga press con niya, I will ride a jet ski while bringing the Philippine flag. Ang context nito, pupunta raw siya doon sa mga territory na kinukuha ng China. Siya daw mismo i-jet ski niya, tapos may dala siyang Philippine flag, itatayo daw niya yon para patunayan na atin yang territory na yan. Pero ginawa ba niya? Hindi. Yung mga policies ng government niya during that time, hindi ganun kahigpit against China getting our territory. So, ang naging epekto niyan, social dissonance. Yung mga tao, bumaba yung net satisfaction rating para sa kanya. Nagigets nyo? So, yan yung application number 1 sa politics ng cognitive dissonance. Application number 2, for those of you na talagang gustong ma-revive yung mga natutulog yung mga spiritual life, kasi malamig pa sa iced tea. Yung mga spiritual life nyo, alam nyo kung bakit? Maybe because you have spiritual dissonance. Hindi tugma yung mga spiritual beliefs nyo sa mga behaviors ninyo. That's one of the reasons kung bakit bumababa ang spirituality ng tao. Bakit feeling mo ang layo-layo ni Lord sa'yo, ganun yon. Your spiritual beliefs hindi nagre-reflect sa behaviors mo. Kaya pa ulit-ulit in the Bible, pinopromote yan na dapat consistent ka. Pababain mo yung spiritual dissonance mo by working on your consistency. Kung anong pinaniniwalaan mo spiritually, mag-translate dapat yun sa behaviors mo. Sabi ni St. James yan, do not merely listen to the word and so deceive yourselves, do what it says. Napansin niyo yung verse na yan? Pag ginawa niyo to, in-apply niyo to, anong ginagawa niyo? Pinapababa niyo yung spiritual dissonance ninyo. So everything you believe spiritually is in accordance to your actions. That's one way for you to revive your spiritual life. To be closer, to create intimacy with God. Hindi kasi pwedeng ang taas-taas ng spiritual dissonance mo, tapos close ka kay Lord. Hindi siya tugma. Lower down your spiritual dissonance para maging intimate ka with the Lord. Alright? So, lesson number 2. Ano yung lesson number 1? Baka nalimutan nyo Baka naguguluhan kayo sa outline ko. We have a need for social consistency. Human nature natin yan. Number 2, lesson number 2 is much deeper than this, pero very related. We are creatures of truth. Napansin nyo yun? The fact na nakakaranas tayo ng dissonance, it confirms that we have a nature, we have a natural desire for the truth. In fact, kung pag-aaralan nyo yung idea ng dissonance, tuwing kailan lumalabas yan. Anong sabi ko sa lecture kanina? Ito, these are the two situations where we feel dissonance. Ano ang common denominator dyan? We lack or we sense na there is an absence of truth. Napansin niyo yun? Whether this one or this one, what does that tell you? If you summarize the two, lumalayo ka sa truth. Hindi ka totoo sa sarili mo. Naguguluhan ka for this form, naguguluhan ka kung alin ang totoo. Dito sa number 2, naiinis ka sa sarili mo, bakit hindi ka totoo sa sarili mo? Either way, it confirms na talaga tayo, we are creatures of truth. Now, my question here is, bakit kapag nasa-sense natin na malayo tayo sa truth, nafe-feel bad tayo? We feel dissonance. Why? I go back here to the account of the creation. Because the nature of God who created us in His image is what? One nature of God is, He is the truth. I am the way, everybody read, the truth and the life. No one comes to the Father but through me. I just want to focus on that statement, the truth. God is the truth. He loves truth because He is truth. And then Genesis, He created us in His own image, which means what? Namana natin sa Kanya yung ating willingness to be true to ourselves. So whenever we sense na merong sinungaling, whenever we sense na merong inconsistent, hindi tayo comfortable because it is against our nature. Kaya ang application number 3 dito in connection to lesson number 2 is, we really need to live
in the truth. Kung gusto nyong gumanda ang mga mental health nyo, that's what cognitive dissonance theory is teaching us. We need to live in the truth. Dapat yung mga pinaniniwalaan nyo sa buhay, mga totoo, mga truth, and your behaviors are in accordance to those truths. And if you're gonna ask me, what is one of the most important truths in life na dapat yung paniwalaan at dapat yung panindigan through your behaviors, I would say your belief that there is a God. Yan ang pinaka-foundational truth ng buhay. There is a God who started all these things. Ang problema sa society natin, unti-unti itong ultimate truth na to, nabubura, napapalitan ng alternative truth na yan, that there is no God. Diba? Unti-unti yan. Kaya maraming tao ngayon, dahil ito yung pinaniniwalaan that there is no God, kahit mali, hindi yan yung truth, they feel spiritual dissonance. Oh, kaya yan ha, dapat ito yung una yung pinaniniwalaan in life, that there is God. The moment that you believe something that is not true, and you are wired to believe in this truth, ano mangyayari? You are wired to believe in this truth. I mean, you will feel spiritual dissonance na hindi maganda. Diyan na nanggagaling yung mga ganyang feelings. Kasi you are wired for God, yet you believe that there's no God, so you feel lost, you feel inadequate, tumataas ang anxiety at yung worry mo, tapos gumagamit ka ng mga coping mechanisms na that destroys you. You want to escape the dissonance, so what do? You do drugs, random sex, you want power. Mamaya-maya ends with depression. At marami na mga cases na nangyayari yan. Kaya ito, no, in support to this application, because I know marami na naman dito magdi-disagree. Marami na naman dito nakataas ang mga kilay, no? I always present this in my lectures. I mean, not always, pero madalas. 'Di ba? Bakit merong silent epidemic ngayon sa mental health? Ako, in connection to cognitive dissonance, ang hypothesis ko, ang cause niyan, ang mga tao may spiritual dissonance. Meron silang pinaniniwala ang belief na hindi tugma sa spiritual nature natin. And that is, going back, that there is a God. But our society makes us believe, conditions us to live our life as if there is no God. At sa mga taong ganon, na biktima ng kultura, na biktima ng society natin, may Diyos, pero they live their life as if there's no God, nagkakaroon silang spiritual dissonance, which explains this. And in the Philippines, sa tingin ko, parami ang mga taong ganyan. Kaya siya nagiging silent epidemic. Dumadami ang mga taong nakaka-experience ng ganyan. One good example or one support of that would be, my partial support for this hypothesis, ito. Pakonti ng pakonti ang mga Pilipino ngayon ang sabi, hindi na mahalaga ang church. I mean, parami ng parami. Parami ng parami ang mga tao ngayon naniniwala na hindi na mahalaga ang church, hindi na mahalaga si Lord, hindi na mahalaga ang mga spiritual things sa buhay. We just focus on money, we just focus on anything that's worldly. Parami ng parami. As reflected by this SWS survey. Yung mga taong nagsasabi that religion is important, bumaba ng 10%. That's the trend. 83 to 73, hindi ko lang alam kung ano ngayon, pero ang trend is pababa ng pababa. We are becoming more and more secular. We are becoming more and more godless. Tendency niyan, effect niyan, spiritual dissonance that leads to these things. That leads to those feelings that destroy us. Kaya ganyan kahalaga na dapat we live in the truth para hindi tayo kinakain ng buong buo ng dissonance natin. Alright? So yan lang yung maikli nating lecture, quote-unquote, maikling lecture on cognitive dissonance. Sana marami kayong natutunan. If you have any questions or comments, which I'm sure marami kayong comments dyan, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Sir Howard here. Until next time, God bless everyone. Bye-bye.